Ito nga guys, ang madalas kong pinapaalala sa mga kababayan nating OFW na hanggat malakas tayo at isa tayong OFW, ay dapat i-secure natin ang ating future. Huwag yung ibuhos ang lahat-lahat sa pagtulong na halos buong angkan ay pinag-aral mo na, tinulungan mo na at kahit may asawa na, ay tinutulungan mo pa rin. Sa pag-aakala na pagtanda mo ay tutulungan ka rin nila. Yan ang napakalaking pagkakamali at maling iniisip mo habang ikaw ay isang OFW. Dahil maraming nakaranas na hindi yan totoo. Kagaya dito sa isang karanasan ng isang dating OFW nurse na tumanda na sa Pilipinas at ngayon ay wala na siyang kwenta at hindi na siya pinapansin ng mga dating natulungan niya. Isa akong nurse sa Europe noon. Pero wala akong asawa at anak, kaya ngayong di ko na kayang magtrabaho, umuwi na ako dito sa Pinas. Nag-focus ako sa pagtulong sa 4 kong kapatid at sa 12 nilang anak, 12 na mga anak, hanggang sa naging professional silang lahat. Wala akong naipon dahil ibinuhos ko lahat sa kanila. Pero ngayong nandito na ako sa Pinas, wala man lang magkusang tumulong sa akin. Nung unang taon ko dito, okay pa naman. Nag-aabot pa sila. Pag Sunday, nandito sila sa bahay. Pero ngayong 5 years na ako dito sa Pinas, halos di na makapagtrabaho at makapagbuhat ng mabibigat. Black na nila ako. Naubos na rin ang ipon ko, kaya puro bigay na lang ng kapitbahay ang kinakain ko. Ngayon ko naisip na sana pala nag-asawa na lang ako, sana pala nag-anak na lang ako, sana pala di ko na inubos ang pera at lakas ko sa mga kapatid at pamangkin ko. Pwede ko ba silang kasuhan o obligahin na suportahan ako? Ito lang masasabi ko, te. Hindi mo sila maoobliga na suportahan ka. Kayong ginawa mo noon, ginusto mo man. Ginusto mo yon, natulungan sila. Kaya nga palagi kong sinasabi sa mga vlog ko, kailangan unahin ang sarili ninyo. Yung sinabi mong sana nag-anak ka na lang, sana nag-asawa ka ng lahat yan, puro sana na lang, di ba? Sabi nga, walang pagsisisi na nauuna. Lahat nasa huli. Hindi mo yan sila pwedeng makasuhan dahil ginusto mo naman yung pagtulong mo sa kanila. So, kung nagiging salbahe man sila o pinabayaan ka na nila, yan ikaw ang may mali. Kaya yan ang palagi kong sinasabi sa mga OFW, prioritize yourself, love yourself, at huwag kayo magpakamarter at magpakahero sa pamilya niyo sa Pilipinas. Dahil kadalasan, hindi lang kadalasan, almost, iwan ko kung meron bang 0.1% na lang siguro na mga mabuting kapamilya na naiwan sa Pilipinas na tumitingin ng utang na loob sa tumutulong sa kanila na OFW. Pero kadalasan, lahat kapag wala ka ng pera, baliwala ka na rin. Kaya dapat maging aral ito sa inyo, itong sulat niya, yung pinadala ni Sender, sana maging aral sa lahat ng mga OFW. Yung binasa ko, isang experience yun. Sana mapulutan ng aral. Actually, napakarami ng mga OFW senior ang nakaranas nito na tumanda na sa abroad at umuwi sa Pilipinas na walang-wala at hindi napaghandaan ang kanilang pagre-retiro. Dahil nga buhos-buhos ang kanilang pagtulong at inaakala nila na tutulungan din sila pag-retiro o pagtanda nila. Kagaya dito sa ibinahagi na opinion ng isang kababayan natin at pakiramdam niya dahil nga tumanda na siya sa ibang bansa at hindi pa napaghandaan masyado ang kanyang pagre-retiro dahil nga buhos-buhos ang tulong sa kanyang pamilya na magsilbing paalala at maging eye-opener sa lahat ng mga OFW dahil hindi naman masamang tumulong pero dapat isecure natin ang ating future. Gusto ko lang ilabas yung nararamdaman ko. Kasi madamot na daw ako. Oo, pinangako ko sa sarili ko itong taon na to, 2026, kailangan ko na rin maging madamot. Kasi wala ako naman ang nahihirapan. Gaya ngayon, tignan nyo ang karga ko. 1, 2, 3. Para akong Christmas tree. Nakala ng iba napakadali ang buhay dito sa abroad. Madali na hindi, masaya, malungkot. Andoon yun. Kahit saang kasulok ng mundo. May time na madali. May time na masaya, may time na malungkot. Pero kung gusto mo talaga kumita ng pera, kung kailangan mag-triple job ka, mag-triple job ka. Kasi kung utang is utang, kung bigay is bigay, ganun na ngayon guys. Mahirap na rin
tumatanda na ako dito. Hanggang ngayon katulong pa rin. Dalaga ako. 21 years old, nag-abroad na ako. Ilang taon na ako ngayon? Mag-57 na. Nag-stay lang ako sa Pilipinas noong ako yung mga anak. 4.5 years. Since 1990, 4.5 years lang ako nag-stay sa Pilipinas until now. Kumbaga mas malaki na yung time na nandito ako sa ibang bansa. Pero alam nyo, ang masakit yung mayroon lang taong hindi mo na pagbigyan. Galit na sa'yo. Hindi na nila inisip kung anong naibigay mo nung nakaraan. Yun ang pinakamasakit, guys. Yung isang beses lang hindi ka nakapagbigay, masama ka na. Pero yung 10 beses na ibigay mo, walang-wala. Dahil galit na sila sa'yo. So ngayon guys, panindigan ko na yung sinabi ko nung bagong taon. Gawin ko na rin ang maging madamot para sa ganun makauwi na rin ako. Pasensya na guys kung naging emotional ako ngayon kasi gusto ko lang ilabas yung nararamdaman ko. Bye. Thank you. Nakakaawa daw, mga OFW. Nakakaawa nga ba? Well, sabihin natin na hindi awa eh. Malaking question mark kung bakit kayo na mga OFW ay walang naiipon. At ang naiipon in general ay mga resibo. Okay? Sige na nga, sabihin na nga natin nakakaawa o naaawa tayo. Hindi nakakaawa, naaawa tayo sa sitwasyon na nilalagay nila ang sarili nila. Bakit? Ito makinig kayong mabuti kasi OFW rin naman ako. Alam ko yan. Nung mag-OFW ako for so many years, hanggang sa makarating ako rito sa Canada, wala akong ipon. Maniwala ba kayo? Kasi, siyempre, mahal natin ang mga kapatid natin, magulang natin. So, ibibigay natin lahat. Hindi natin alam kung saan natin dinadala ang pera. Marami tayong gustong bilhin. Hindi natin nabibili. Totoo ba? Isa rin ako doon. Nakakatawa, no? Kasi nung umalis tayo, punong-puno tayo ng pangarap na inaakala natin within a certain time, makabili tayo ng bahay, makabili tayo ng sasakyan, yayaman tayo, kaya natin, para bagang si Superwoman eh. Pero ang katotohanan at ang reality, hindi ganun kadali. Ang daming pagsubok, ang daming pawis, ang daming sakripisyo, iyak, at hindi pagtulog sa gabi. Okay? At maraming pangamba. Di mo alam kung hanggang kailan ka magtatagal sa amo mo o tatagalan ka ng amo mo. Ika nga, di natin masabi kung swertihin ka. Pero ang alam ko lang, marami ang nagdanas ng hirap. Di po ba? Ngayon, ang problema kasi, kung babalikan ko, right? Sobra natin pagmamahal, wala naman may sobra bang pagmamahal, mga Bulldog. Hindi tayo nagplano. Hindi tayo nag-set ng goal. Yun ang maling mindset natin eh. Motivation naroon eh. Ibig sabihin gusto ko mag-abroad. Yan kikita ako ng dolyares. Pero wala tayong disiplina. Mama Bulldog, may disiplina naman kami Ang sinasabi ko, wala tayong disiplina sa sarili, sa paggastos, sa pagbibigay ng pera, padala lahat. Okay?
Baguhin natin ang sistema natin, okay? Nung umalis tayo, wala naman talaga yung income na yun eh. Pero ngayon, nung panahon namin, nasa mga 10,000 peso lang yata to 15 ang kinikita namin. Ngayon yata, umaabot na sa Hong Kong, Singapore yata, kung di ako nagkakamali, narinig ko yung iba, winawagwag, nasa between 20 to 30,000 peso. Wow, nung umalis kayo, wala yan ah. May kita ba kayo niyan? Ngayon nahihiya pa nga ang pangkaraniwan magtinda ng barbecue o magukay-ukay o ano pa man eh. Ngayon, ang pagkakamali ninyo, pinadala nyo lahat. Ubos lahat. Ngayon, kapag papadala nyo pa lang, hindi pa rin nagkasya. Alam nyo kung ano ang pagkakamali? Teamwork. Walang teamwork ang pamilya at yung OFW. Ang alam lang, nag-abroad ka, kaya supportahan mo kami, padala mo pera sa amin. Tapos, ang nangyayari, yung naiwan doon, babae o lalaki, nakatang nga, nag-aantay ng pera buwan-buwan. Okay? Ngayon, kung kapusin at nasira ang budget, tawag uli, padala ka uli ng pera. Ang teamwork na sinasabi ko, hindi yung antay lang kayo ng antay ng ayuda o ng suporta ng inyong mahal sa buhay, kung mahal nyo nga sila. Ba't di kayo kumayod? Ika nga, magdagdag income. Kung mo ba abroad ng isang tao, di na kayo magtatrabaho, titihaya na lang kayo dyan, nagpapalaki ng ano nyo? Okay? Sorry. Yun naman ang totoo eh. In general, dami nyo tatamaan. Lalaki, mangangabit, mangangaliwa o ano pa man, ganun din. Hindi ko nilalahat. Nangyayari, nasisira ang pamilya, ang mga anak napapariwara. Okay? Kasi, ang pagkakala ng pangkaraniwan, pag nag-abroad ang mga magulang o mahal nila sa buhay, yayaman na sila, mayaman na sila, andyan ang yabang. Di po ba? Andyan na yung buwan-buwan, nanay, may bibili ako, cellphone, iPhone. Wala nga kayong magandang bahay, mag-iPhone pa kayo. Sorry, hindi ako nang diliit ng tao, right? Sinasabi ko lang sa inyo, nauna ang garbo nyo sa katawan ninyo eh. O sige, sino nakakano dyan? Ayaw nyo ng mumurahing cellphone. Ano ba ang cellphone? Ang cellphone for emergency, tawagin nyo, magulang nyo kung nasan kayo, kung uuwi kayo, kung nasiraan kayo o ano. Pero ano ginagawa nyo? Chat. I love you, dabi. Kahit na nagkakandautang ang magulang ninyo, maka-iPhone lang kayo. O yung mamahaling cellphone para makapaglaro kayo ng game. Hindi nyo tutok ang sarili nyo sa pag-aaral na makatapos kayo para magkaroon kayo ng maganda kinabukasan. Hindi ba? Ayun, nawala ang self-discipline ninyo. Pare-pareho. Pati magulang ninyo, sa pagmamahal sa inyo, bigay todo. Walang naipon kundi resibo ng pagpapadala. Sa Western Union o Money Mart ba yan o ano pa ba yan? Ngayon, marami na ang sumusuko, pagod na pagod, yung iba bumibitaw na. Tigok! Kasagutan sa kanilang problema. Hindi po ba? Ilan na sa kababayan natin ang nagpatiwakal? Ilan na ang mga kababayan natin na lihis na landas at naghanap ng mga itik, onion o ano pa ba, sibuyas, kamatis, bawang, luya, gisahin mo na para lang magkaroon ng additional na pera. Pero kung kayo may disiplina, eto, paliwanag ko sa inyo, makinig kayo mabuti. Baka matuto kayo. Dapat may goal kayo. Ilang taon lang kayo magtatrabaho para makapamahinga. Ang pag-asawa ba, nag-asawa ka, iwanan mo anak mo, nandun ka sa kabilang bansa? Naghahangad ka na yumamang ka, magkaroon kayo ng magandang pamumuhay? Hanggang kailan ang hinto kung hindi ka na makapagtrabaho? May sakit ka na? At ano nagiging consequence? Sasabihin ng babae o lalaki, ikaw may kasalanan eh, pangangailangan ko eh, ikaw lang naman ang gusto mag-abroad eh, o ganon. O, yung magsisisihan, gantihan sa isa't isa. Hindi tama. Dapat, ganito. May goal kayo. Ano goal mo? Na within 5 to 10 years, maglang ako magtatrabaho. Maximum na yon. Bakit naman within 5 to 10, matagal yun, pero ito talaga sa totoo, once na nag-abroad ka na, yung 10 years baliwala eh. Kasi papatuloy mo pa yan dahil wala kang pera na uwi, wala kang pera pasimula ng trabaho, ng pagnenegosyo, ano pa man sa Pilipinas. Okay? Eto, may anak ka,
Yung mga elementary high school, hindi masyado pa magastos yan eh. Yung college, between, 4 years to 5 years. May mga tulong na rin sa government, pero huwag na natin asahan yan. O, ayan. Sabi na natin, 4 years, realistic. Pagbili ng bahay at lupa, ang mahirap sa inyo, mag-arbok rin kayo. Gusto nyo mga condominium, bawawaw, good morning ma'am, good afternoon ma'am, hello ma'am. Kaya ayan, na ano kayo sa mga condominium, na alam naman ninyo, wala kayong guaranteed income, na tingnan nyo yung bracket ng edad ninyo, kung mababayaran nyo, ang 25 to 30 years amortization na ngayon, matanda na kayo. Very realistic, nag-abroad din ako, kaya ako nasasabi. Ito ngayon na buksan ng diwa ko, hanggang kailan tatagal ang katawan natin sa pagod, sa puyat, sa gutom, mga walang niyang amo. Hindi ko naman sinasabi lahat, right? Maswerte na lang kayo. Saludo ko kung nakakita kayo ng magandang amo. Maraming kababayan natin napapahamak sa ibang bansa. At maraming mga kababayan natin kumakabit. At dahil lang sa pera. Dahil sa hirap na kabuhayan, dahil mga anak, asawang mga walang ginawa kundi umasa. Hindi ko na ilalahat. Pero ang dami nyo. Ngayon, kung kayo may disiplina at kayo magpamilya ay may plano, may goal sa buhay, makakasama nyo ang mahal nyo sa buhay. Yung ba sinasabi nyo, mahal, sige, huwag ka na uuwi nanay, huwag ka na umuwi, diyan ka na lang dahil kulang ang pera. Tapos mag-uwi ng asawa, nangapit bahay yung asawa? Bahay hindi nagawa. Kaya ang sinasabi, self-discipline, may goal kayo, may plano kayo na mapag-aral ang mga bata 4 years. Realistic na yan. Ipon tayo ng pera para makabili tayo ng lupa at bahay. Yung na lang na hindi masyadong mahal. Sa probinsya, di ba may nabibili naman na hindi naman kamahalan ng mga lupa? Tapos ayan, maglagay ka ng kubo. Pwede naman ang kubo pa simula. Kung nung wala kayo, okay. Yung pa kayang magkaroon kayo ng maganda-ganda kubo. Tsaka kayo mag-inot-inot magpatayo. Hindi kayo, wala kayong utang. Hindi eh. Bili na kagad ng condominium. Yun lang, mura lang naman babayaran. 5,000, 10,000 isang buwan. Ang tanong, paano kung mawala na kayo ng trabaho? Paano kung magkasakit na kayo? Ang hirap sa inyo, niyayakap nyo ang isang bagay na hindi ninyo kayang yakapin. Andyan ang yabang? Andyan yung bahala na. Magkanda utang-utang, patong-patong utang. Hindi ko babayaran, takbuhan ko na lang. Walang nakukulong sa utang. Marami kayong piniperwisyo din, Sa bagay, andyan na ang karma, napiperwisyo nyo ang sarili nyo. Bigyan na natin yan ng bracket ng sabihin na natin na within 4 years, makapag kayo ng lupa, right? Kasi nga, kung tinatabi nyo, bigyan ko kayo ng computation. Ang hirap kasi sa inyo, hindi kayo nagpaplano. Dapat nakasulat din, nakikita nyo, anytime, na magkano ipon ko. Hindi yung binigay nyo na lahat. Bawasan nyo, bigay nyo 15,000, magtipid kayo. Ngayon, sa 15,000 every month, sa loob ng isang taon, magkano ang maititipid nyo? So, nasa 180,000 peso. Naiblow nyo na yung kalahati niyan. Okay? So, sa 180,000, sa loob ng 4 na taon, may 360,000 kayo. May murang lupa, di naman na nyo kailangan ng malaking malaki. Dagdagan na natin ng isa pa yan. 360. So, 180. So, nasa kalahating milyon. Sigurado makabibili na kayo ng lupa sa probinsya. Patayuan nyo ng kubo o patayuan nyo ng bagong bahay ngayon. Metal cladding, magkano lang? 180, meron ka na 250, 300. Sigurado may bahay lupa kayo. Pagdating naman ng araw, ang mga anak ninyo, magsisimula na yan. Na lumisan, magkanya-kanya na, may mag-abroad, may mag-asawa, o lumipat ng ibang lugar. Di kayo rin mag-asawa matitira doon. Pero habang buhay ba na mag-abroad ang partner nyo, na maiiwang kayo, at pagdating ng panahon na yon, ano ang nalasap ng OFW? Hinagpis. Magkakanda iyak-iyak dito sa social media. Sana
Nagtabi ako, nag-iipon ako, hindi ko binigay lahat ng pera. Ngak-ngak. Iyak. Hinagpis. Magbe-blame kayo. Ang pagtulong, kung kaya nyo at willingness kayo, na hindi pagdating ng araw pinagsisisihan nyo, tinulong nyo. Dahil iyon pera, binigay mo na, tapos na. Pero sino ang dapat sisihin? Kayo. Kayo na walang disiplina sa sarili nyo. May maaawa ba sa inyo kung wala na kayong pera? Bihira sa daliri natin ang mabibilang kung sino tutulong sa inyo, tutuwang sa inyo. Pero kung kayo ay nagplano, maaari in general, sabi na natin 65%, nasa magandang katayuan kayo kesa wala. Naku, nagalit na naman si Mama Bidag. Alam nyo, nagpapaliwanag lang ako sa inyo. Mataas lang ang boses ko. Pero sinasabi ko nga sa inyo, kaya ako nasasabi sa inyo, OFW rin ako at lagi kong nilagay sa utak ko, kung ako'y mag-aasawa, hindi ko iiwanan ang asawa ko at anak ko. Magsasama kami sa hirap at ginhawa, kaya ako nag-abroad at nagpunta rito ng Canada. Dahil alam ko, madadala ko ang pamilya ko. Nang maiwasan. Yan. Meron pang mga raming istorya ang mga kapwa nating Pilipino kung ano ang nangyari sa relasyon nila, sa buhay pamilya nila. Marami ang nawasak at mawawasak pa kung hindi natin paplanuhin at wala tayong disiplina sa ating mga katawan. Yun lang po. So again, maging paalala ito sa lahat ng mga OFW at maging eye-opener ito sa lahat na hindi naman nga masamang tumulong, inuulit ko. Huwag lang ubos-ubos biyaya na sa point or to the point na walang-wala ka na at kapag ikaw naman ang mga ilangan, ikaw naman yung walang mapagkukunan at mababaon ka pa sa utang. Dahil in reality, lahat ng mga natulungan mo ay hindi mo sigurado na tutulungan ka din kapag ikaw ang nawalan.